Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. I close my eyes, brace myself for impact, pero wala namang dumagan sa akin. I thought makakahinga na ako ng maluwag na hindi ako nasaktan. But it was way worse than that. Yung dalawang santo, nakadapa, harap-harapan sa mukha ko. Nanlulisik ang mga pulang mata na lumuluha ng dugo. Hawak nila ako ng mahigpit sa magkabilang braso. Naririnig ko silang bumubulong ngunit hindi gumagalaw ang kanilang mga bibig. Hindi ko maintindihan ang kanilang mga sinasabi. Parang Latin ang kanilang wika. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Faye. I'm 28 years old. CPA, weed and paranormal enthusiast. My sixth sense has been active since yung incident ng possession sa school ni Kuya. And itong story na isi-share ko happened back when I was grade 6. Hindi ko na masyadong matandaan, but this was after kong allegedly makatuwaan nung entity from school. Hindi po typo yung title. This experience occurred during Semana Santa. And spoiler alert, it involves a santo. Nakasanayan na ng family namin na tuwing Holy Week na magkaroon ng small gathering. I think pamilyar naman kayo sa pabasa. Usually, ginaganap ito sa bahay namin, pero dahil matanda na yung lola namin sa father side at hindi na kayang bumiyahe ng malayo, our family decided na doon kami sa bahay ni lola na magpabasa. This was in a small barrio sa Nagcarlan, Laguna. And since more than 15 years ago na ito, just imagine kung gaano ka-underdevelop ang lugar na ito. Bumiyahe kami around 8 a.m. And dumating kami before lunch. Napaagang dating namin since wala pang ibang kotse sa labas at tahimik pa. Senyales na wala pa ang iba naming relatives. This was not the first time na makarating ako sa bahay ni Lola. Pero I was too young before at hindi ko na maalala yung mga nauna naming punta. Honestly, may kaya ang family ni Lola. Old Filipino-Spanish style ang bahay. May malawak na front yard, garden, at malalaking puno ng mangga at langka. Walang mga kalapit na bahay. At yung mismong bahay, in my estimate, kasing laki siguro ng 8 modern townhouse with 5 bedrooms.
May malaking hagdan paakyat sa main door na parang sa simbahan kung saan ang mga bubungad sa'yo ay parang hall and yung balcony ng second floor. Classic house sa horror. Ganon ko ito mailalarawan. At the time, hindi ko pa lubos na uunawaan ang sixth sense ko. But the moment I stepped in the house, I felt dizzy. Bumigat ang katawan ko and it felt like I was gonna throw up. Our Lola was on the second floor balcony when she welcomed us. Kasama niya yung isang batang lalaki na around 5 to 6 years old. Either relative namin or kapitbahay. Ganon kasi ang nakasanayan sa baryo. Kahit hindi ka mag-anak ay nakikituloy. Okay na rin para may kasama si Lola. Nagmano kami ni Kuya at inakyat namin ang aming mga gamit sa room na gagamitin namin. After mag-settle, nagyaya si Lola na magpunta sa bayan upang mamili ng mga mailuluto namin. Dahil masama ang pakiramdam ko, nagpaiwan na lang ako after uminom ng gamot. Mind you, this was before the smartphone and Wattpad era. Kaya ang limbangan ko lang ay pagbabasa ng pocketbook. Around 10 minutes into reading, narinig kong bumukas ang pinto ng room ng dahan-dahan. Yung bata, nakasilip at nakatingin sa akin. Parang curious na nahihiya. Hello, bati ko sa kanya. Ngumiti lang siya ng matipid at nahihiya pa rin. Gusto mo magbasa? Tanong ko, showing him yung mga comics ni Kuya. Nakita kong nanlaki ang mga mata niya na parang napawaw at mabilis na lumapit para umpo sa kama at magbasa. Natitigan ko siyang maigi. Ang inosente ng itsura niya, maliban sa malaking peklat na nasa noo niya na nakasilip sa itim na may kahabaang buhok. Mabilog ang kanyang mga mata na color brown. May kaputian din siya. Ang cute at magaan ang pakiramdam kong kasama siya. Bunso kasi ako kaya hindi ko alam, pero ganito siguro ang feeling kapag meron kang nakakabatang kapatid. Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Sunod-sunod kong tanong. Boy, dyan lang. Hindi na siya makasagot ng ayos dahil focus na sa pagbabasa so hinayaan ko na at bumalik na ako sa pagbabasa ko rin ng pocketbook. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita siya. Hey, laro tayong taguan. Iyakag niya. Nagulat pa ako at natawa sa pagkabigkas niya ng pangalan ko. Since umayos na ang pakiramdam ko, pinaunlakan ko naman siya. O sige, pero dito lang sa loob ng bahay ah. Sagot ko at tumango naman siya sabay takbo ng mabilis. Uy, sandali! Tawag ko ngunit wala na akong nagawa kundi mapangiti na lang at magbilang. Nang matapos ay hinanap ko siya. Sa laki ng bahay, 10 minutes akong naghahanap. Hindi ko siya makita. Hindi naman ako ganoong nag-aalala. Sigurado namang mas kabisado niya tong bahay at baryo kaysa sa akin. So, hindi siya mawawala. Yun ang naisip ko. Maya-maya pa ay may narinig akong kalabog sa may kusina. Hinanap ko siya sa lahat ng sulok pero hindi ko siya nakita. Hanggang sa naisip kong nasa ilalim lang siya ng mesa. Pagsilip ko, may carpet sa ilalim na lukot-lukot at mayroong flooring na medyo iba ang kulay. It looked older than the rest of the floorboard. It was the basement door. I remember, ginagamit daw ito ng mga Japanese para pagtaguan ng mga babae. Kinukuha daw kasi nung mga sundalong Hapon at alam niyo na ang ginagawa nila. Binuksan ko yung pintuan. Ang hirap. Not only because mabigat but also kumapal na yung kahoy at sumikip na ang framing.
Pagkabukas ko nito ay sumalubong sa akin ang amoy ng alikabok at basang kahoy at semento. It was pitch black. Naghanap ako ng ilaw and luckily, merong switch. It was a dim red light. Pero better than total darkness. "Boy, nasan ka na?" Paawit kong tawag sa kanya at dahan-dahan akong bumaba ng hagdan pa basement. Sa loob nito ay parang bodega ng mga lumang gamit. May malaking itim na chest na mas malaki pa sa akin. Imposible namang mabuksan ng bata yon sa sobrang bigat. Across that ay white bedsheets hanging as if they were covering something. Napangiti ako. Obviously, doon lang siya pwedeng makapagtago. I'm sure by now, nagtataka kayo why I didn't think any of this was weird. Honestly, hindi ko rin alam. It all felt natural at that time. Dahan-dahan akong lumapit sa mga bedsheets, knowing na nagtatago siya sa likod nito. "Ayaw mo pa rin lumabas, ha?" sabi ko, giving him a last warning. Pero bago pa man siya makasagot, mabilis kong hinatak ang bedsheet. Sa halip na inosenteng mukha niya ang nakita ko, dalawang naglalakihang mga santo ang bumulaga sa akin. Hindi ko kilala ang mga santo na ito at hindi rin sila kamukha ng mga santo sa mga Catholic Church. Mukhang lumang-luma na ang mga ito, pati ang kanilang pananamit. Bigla akong nahilo at natumba. Siya namang sabit ng bedsheet sa mga santo, dahilan upang bumagsak din ito sa akin. I closed my eyes, braced myself for impact, pero wala namang dumagan sa akin. I thought makakahinga na ako ng maluwag na hindi ako nasaktan. But it was way worse than that. Yung dalawang santo, nakadapa, harap-harapan sa mukha ko. Nanlilisik ang mga pulang mata na lumuluha ng dugo. Hawak nila ako ng mahigpit sa magkabilang braso. Naririnig ko silang bumubulong ngunit hindi gumagalaw ang kanilang mga bibig. Hindi ko maintindihan ang kanilang mga sinasabi. Parang Latin ang kanilang wika. Matalas ang kanilang mga boses na masakit sa pandinig, kaya napatakip na lang ako ng aking mga tenga. At nung sumigaw sila, somehow, naintindihan ko ang gusto nilang sabihin. Dito na ako napaiyak at nagsisisigaw. Hindi man sila nakadagan sa akin, pero ramdam ko ang bigat at hindi ako makakilos. Isama mo pa yung pagkapit nila sa mga braso ko na tila madudurog na ang mga buto ko. Parang sasabog ang ulo ko na akala ko talaga katapusan ko na. Hanggang sa marinig ko ang boses ni Boy. "Pay!" sigaw niya. Kasabay ng paghataw niya sa braso ko. Hindi ko alam kung saan siya humugot ng lakas para mahatak ako palayo sa mga santong parang sinaniba ng demonyo. Tumakbo kami palabas ng basement. Malakas na sinara ang cellar. Walang lingon likod na kumaripas sa kwarto ko at kinandado ang pinto. I grabbed my rosary and recited a prayer habang si Boy nakaupo sa kama at titig na titig sa pinto na parang nakabantay. The next thing that I remembered, ginigising ako ni Mama para kumain na. Dumating na pala ang iba naming relatives. Hanggang sa natapos ang salo-salo, nang bigla akong hinawakan sa braso ni Lola. "Aray!" Napabalikwas pa ako sa gulat.
Iha, napano ka ba? Tanong niya na nakatitig sa mga pasa sa magkabila kong braso. Parang nanumbalik sa akin yung takot sa naranasan ko kanina. Pero hindi ako marunong magsinungaling, so I told her some of the truth. Lola, nagpunta kasi kami sa basement. Ayun, nadaganan ako ng mga santo. Pag-amin ko sa kanya. Malalaman niya rin naman kasi yun pag nakita niyang magulo sa basement. Napansin kong dumilim ang mukha ni Lola. Sigurado ka? Seryosong tanong niya. Opo. Sorry po Lola. Sorry po talaga. Sagot ko na natatakot uli. Mangako kang hindi ka napupunta sa basement. Mangako ka, Pei. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Galit na sabi niya. Opo Lola, pangako po. Sorry talaga. Utal kong sagot. Huminga siya ng malalim at tinitigan ako. Hindi mga santo ang mga yun, sabi niya. Panahon pa yun ng mga Hapon. Ang Itay ang nag-uwi noon bilang tropeyo sa sinalaki nilang kampo ng mga Hapon. May dahilan kung bakit nasa basement lang ito nakalagay. May sa demonyo ang mga rebultong iyon. Kaya, Bey, makinig ka sa akin. Apo, wag mo nang tatangkaing pumunta doon. Ha? Sa maniwala ka at sa hindi, ilang dekada na rin tinangka na itapon ang mga rebultong iyon. Ngunit tuwing magtatangka kaming alisin ito, dinadapuan lang sila ng trahedya. Sakit, sakuna o kamatayan. Matapos ang ilang insidente, hinayaan ko na lang silang mabulok sa basement. Tuloy na kwento ng aking lola. Natural, naniwala ako dahil nakita ko sila mismo. Ano palang ginagawa mo sa basement? Tanong ni Lola na nagtataka. Naglaro po kasi kami ng tagu-taguan ni Boy. Aksidente pong natumba yung mga ribulto. Sagot ko. Namutla si Lola na parang binuhusan ng malamig na tubig. Boy? Sino Boy? Nalilitong sagot niya. Lola naman, yung kasama niyo po kanina. Sagot ko. Brown na mata, medyo mahaba yung buhok, maputi, tapos may peklat sa noo. Pagdedetalye ko kay Lola. Dito na siya pinanlakihan ng mata at napatakip ng bibig. Napalitan naman ang gulat ng lungkot. Ang mga sumunod niyang sinabi ay mas nag-iwan lang sa akin ng maraming katanungan at kalungkutan. Bey, si Boy ay kababata mo. Hindi mo na ba naaalala? Lagi mo siyang kalaro ng taguan nung bata ka pa. At nagpupunta kayo dito. Sa kasamaang palad, nung minsang pinakiusapan ko ang ama niya na alisin yung mga rebulto. Isinama nito si Boy dahilan upang mabagsakan ito ng mga rebulto sa basement. Nabagok si Boy at hindi na ito umabot ng ospital. Mula noong hinayaan ko na lang yung mga rebulto na mabulok sa basement. Kawawang bata. 6 na taon nang patay si Boy. Hey. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!